Bilib-bilib ang dalawang Pinoy na pintor na hindi kamay ang gamit sa pagpipinta, gumagawa sila ng Christmas cards. Ang gamit nila ang kanilang paa at bibig at pang-international pa ang mga obra nila. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Taong 1843 sa London, dinisenyo ng pintor na si John Calcutt Horsley ang kauna-unahang Christmas card. Ngayon, mahigit 1.5 siglo ang nakalipas, mga Christmas card din ang canvas ng dalawang Pinoy na pintor upang maghatid ng inspirasyon ngayong Pasko. Pero hindi kamay ang gamit ng mga pintor na ito sa kanilang pagpipinta. Mahigpit ang kapit at masela ng bawat kumpas ng paa ni Amado, isang 53-year-old na foot painter. Ang mga likha niyang Christmas card sa New Zealand nililimbag at ang suking mga customer, mga bansa lamang naman sa Europa. Sa pagpinta na pagtapos ni Amado ang dalawang anak sa pag-aaral. Sinilang na akong ganito. Talagang wala na, both arms, wala talaga. Kaya dinevelop ko na yung natitira, yung paa ko. Kadyaming naman ni Amado sa pagpipinta ng mga Christmas card ang mouth painter na si Roland. Quadriplegic o hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Pero hindi ito naging hadlang para kay Roland. Bawat tulak ng kanyang bibig, hindi kabig ng dibdib kundi makulay na awit ng kanyang puso. Accomplishment na rin sa parte ng pagkatao ko na kahit na ganito ako ay may pagmamalaki pa sa buong mundo. Sina Amado at Roland, dalawa lamang sa mga ipinagmamalaking pintor ng Association of Mouth and Foot Painting Artists. Organisasyong nabuo sa bansang Liechtenstein at may kasaping mahigit 70 bansa. Pakay ng grupo na bigyan ng kabuhayan at karangalan ang mga differently abled person. Ang pinaka-aim nito para magkaroon lang ng respect ang tao sa mga katulad nila na porket disabled, akala hanggang dun lang. Ang mga obra ni Amado at Roland, patunay na hindi dapat mawala ng kulay ang buhay, anumang problema ang kaharapin. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Nabulabog ang campus ng UP Manila kaninang umaga nang tumakbo ng nakahubad ang 70 estudyante. Yan ang taunang oblation round ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega o APO fraternity. Ginawa nila ang pagtakbo para batikusin ang pagtapya sa budget ng mga koleyo at universidad ng gobyerno. Makakaapekto raw yun sa kalidad ng edukasyon at magpapahirap sa kalagayan ng mga estudyante. Magugunitang nauna ng sinabi ni Pangulong Aquino na hindi binawasan ang kanilang budget. Kung dati raw mga balikbayan box na puno na mga imported na gamit, regalo, pati na pagkain, yan ang karaniwang padala ng mga OFW natin. Ngayon daw, mas pinipili raw ng karamihan sa kanila ang pagpapadala ng cash, ng pera. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Sino si Santa Claus? Ito ba? Hindi. Pero Pinoy si Santa ayon sa pag-aaral ng Nielsen at marami sila. Katunayan, umaabot ng halos 10 milyon. Sila ang mga OFW. Lumalabas sa mga focus group discussion ng Nielsen na kinumisyon ng Western Union na lamang kay Santa Claus ang mga OFW kasi buong taon sila kung mamigay ng regalo sa mga mahal sa buhay. At pera kung magbigay sila, $17.3 billion ang kanilang remittance sa buong taon ng 2009. It's because of the Filipinos' habit of sharing, and when cash is given, that gives the recipient the opportunity to share the wealth, so to speak, with other family members. Pero dahil abala ang mga OFW sa pagtatrabaho, lumalabas din sa pag-aaral na mas gusto na nilang pera ang irigalo kesa magpuno ng mga balikbayan box. Technician sa Saudi si Mang Johnny, 10,000 piso kada buwan ang kanyang pinapadala sa pamilya. Doble raw ang matatanggap na regalo ng kanyang pamilya kasi umuwi siya. Mas alam nung pagbibigyan mo kung anong gusto niya. Yun ang bibili niya. Sa balikbayan box, ano yun yung gusto mo ang binibili mo para sa kanila Caregiver naman sa Bermuda ang galanting Santa sa kanyang pamilya, si Aling Adela. Hindi naman po sa kayabangan. Siyempre, mahal ko ang mga pamilya ko. So kayo ang Santa Claus na... Pag umuwi po ako, pero kahit di ako umuwi, ganun pa rin. Naka-identify. Pera ang pinamimigay niya, pero para kay Aling Adela, iba pa rin ang saya na may binubuksang balikbayan box. Halimbawa, yung mga groceries, ganyan. Kasi pag dito na,
parang nanginginayang na sila bumili yung nakakain namin doon, din nila nakakain. Kaya pinapadala ko. At kapag nakakauwi ang gaya ni Namang Johnny at Aling Adela, doon lang daw nababawi ng saya ang buong taon nilang sakripisyo sapagkat sila ang mga santang nalayo sa pamilya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. At nag-Christmas party na po ang mga hayop sa Malabon Zoo. May Santa Claus pa sila namigay pa ng mga aginaldo. Narito po ang pagtutok ni Cesar Apolinario. Buhaya muna tayo. Arapay pa muna. Natabunan ng himig pamasko ang ingay ng mga hayop sa Malabon Zoo. Nangaroling kasi ang mga madre kasama ang may-ari at ang pinakasikat na hayop sa zoo, ang orangutan na si Pacquiao na nakasanta outfit pa. May bit-bit na regalo si Pacquiao para sa kapwa niya hayop, mga pagkaing paborito nilang kainin. Nakatanggap din ng regalo ang Arapaima, ang dambuhalang isda sa zoo. Ang ipinagmamalaki nilang oso nakatikim ng sandamakmak na papaya. We human beings should treat our animals very well because God created them, and even when he was born, his first visitors, his first guests, the first one that saw him when he was born are the animals. May special ding mga bagong alaga ang Malabon Zoo, ang Tiger Cub na ipinangalan sa ina ng pambansang kamao, si Baby Junicia, na 3 araw pa lang ang edad. Ang mga kapwa niya tigre ay pinangalan sa mga dating presidente ng bansa gaya ni Tiger Erap, Tiger Gloria at Tiger Cory. Pinangalanan namang Shalani ang bagong panganak na Philippine deer. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! 4 na pulis sa Caloocan nangikil daw sa isang pamilya. At ano kaya ang mabigat na idinadaing na isang binatang taga Davao? Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.